tayong mga duat at nakita natin ang realidad ng buhay, no? Yung fitna sa mga Pilipino. Yung iba ay masyadong panatiko kay Mufti Mink. طيب يا شيخ هنا 19 التقرير نعم. الحديث dito tayo sa ولمسلم عن جندب آخر حديث أو الحديث قبل الأخير. sa chapter 20. Ito, chapter 20 ito sa page 68. Sa page 68. التغليظ ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر عند قبر رجل صالح. هذا الحديث الأول. الثالث أين؟ الثالث ولمسلم. شوفوا بس خلاص. هذا طيب. ولمسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأناه من شرح كتاب التوحيد وما زلنا في الباب الذي يقول فيه المؤلف باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Okay, dito pa rin tayo sa chapter na ito mga kapatid. Yung nasa saad, ang nasa saad, ibig sabihin yung mga dalil na mariing pagsaway sa sinumang sumamba kay Allah sa tabi ng libingan ng isang maayos o matuwid na tao. Kaya paano kapag sinamba niya ito, dito tayo sa hadith na ito. في هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من عبد الله عند القبور، حكم عبادة الله في المقابر أو عند القبور. Dito sa chapter na ito, nilinaw ng Sheikhul Islam ang kahatulan doon sa sinumang sumamba kay Allah. Kay Allah ha? Sumamba kay Allah pero doon sa libingan. وليس حكم من عبد القبر. Hindi yung hukom o kahatulang ibinigay niya sa pagsamba mismo sa libingan, kundi pagsamba kay Allah doon sa libingan. رجل ذهب يصلي لله في المقبرة. Kagaya sa isang lalaki na magsala, ang layunin niya ang sala para kay Allah pero doon sa libingan. رجل أخذ ذبيحة وذبحها عند القبر لله قال بسم الله والنية أنها تكون لله. Kunyari, isang tao na nagdala ng kanyang kakatayin, ang pagkatay niya, ang intensyon niya para kay Allah, pero dinala niya ni katayin doon sa libingan. طيب. أخذنا أول حديث عائشة رضي الله عنها قال فقال إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. أن من عبد الله عند قبر الراجح أن من اتخذ القبور مساجد فهو من شرار الخلق. طيب هذا ما دل عليه الحديث الأول حديث عائشة. Okay. Yung unang hadith natin binasa nung nakaraan patungkol doon sa mga Kristiyano na kapag namatay ang kanilang mga naturingang mga banal na tao, mga matutubid na tao, sila ay naglalagay ng sambahan doon sa kanilang libingan at sinabi ng propeta, sila ang mga masasamang mga tao. والحديث الثاني برضو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد. Dito sa pangalawang hadith kay Aisha pa rin na salaysay na sinumpa ni Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano dahil nga sa ginawa nila ang kanilang mga libingan ng kanilang mga propeta na mga sambahan. والحديثان السابقة كلها في الصحيح متفق عليه. Ang dalawang hadith na ito pareho sang nasa dalawang sahih na pagkasunduan ng dalawang Sheikh, Imam Muslim at Bukhari. قال ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال. Okay, dito man sa pangatong hadith kay Muslim pa rin, ayon sa salaysay ni Jundub bin Abdullah na nagsabi, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول
ang propeta sallallahu alaihi wasallam 5 araw bago siya mamamatay habang siya ay nagsasabi. ما معنى بخمس؟ Ano daw ang sabihin ng 5 araw bago siya, yani qabla wafatihi. قبل وفاته ب5 أيام. 5 ayyam. Malinaw na sa translation, ano? 5 araw bago siya namatay habang siya ay nagsasabi. دائما يا أخوان 5 الواحد لا إذا أراد أن يوصي قبل موته يوصي بأعظم أمور، فهذه كأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. Karaniwan daw sa tao, kapag ka maghabilin sa oras na kung saan yun na ang malapit niyang kuwan, malapit na ng kanyang kamatayan, ang kanyang ihabilin niya yung pinaka-importante. Hindi maghabilin ng kuwan mas mababa, pinaka talaga ang kanyang ihahabilin. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. Okay, sabi niya, tunay na ako ay nagpapahayag kay Allah ng kawalang kinalaman, bari, kawalang kinalaman, inosente, na magkaroon ako mula sa inyo ng isang matalik na kaibigan, Khalil. طيب والخلة يا إخوان أعظم درجات المحبة، مو أعظم، أعلى درجات المحبة. Ang tinatawag na khulla sa lingwaheng Arabic, mas matindi siya kaysa sa sadiq lamang kaibigan. Kaya maaaring ang transition dito, matalik na kaibigan, higit pa sa ordinaryong kaibigan. طيب فكانوا يقولون أن الخليل إذا قال فلان خليلي أي تخلل حبه في جسم هذا الرجل. هذه من شدة المبالغة، يعني أعلى مرتبة في المحبة هي الخلة. Sa lingwahe kasi kapag sinabi mong ang isang tao na yan ay Khalil, Khalil ko, Khalili, Khalil, hindi siya ordinaryong kaibigan lamang, kundi higit pa doon. Special. سبيشل. طيب قال فإن الله قد اتخذني خليلا. ليش تبرأ أن يكون له خليل؟ لأن الله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Bakit sinabi niyang nagpahayag kay Allah ng kawalang kinalaman na magkaroon ako mula sa inyo ng isang matalik na kaibigan o Khalil? Dugtong niya sapagkat tunay na si Allah ay gumawa nga sa akin bilang Khalil. طيب قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Sabi niya, kung sakaling ako ay gagawa mula sa lipunan ko, mula sa kanyang umma, ng isang Khalil, هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ ang kanyang kukunin daw si Abu Bakar bilang matalik niyang kaibigan. Ngayon, ano daw ang ipinapahiwatig nito? دليل على منزلة أبو بكر وأنه أفضل الأمة. Ngayon, ito'y nagpapahiwatig na si Abu Bakar ang may pinakamataas na, kumbaga, status sa mga sahaba. لأن الخلة منزلة لواحد بس. Kasi ang pagiging Khalil, special nga, bukod tangi. ما يقدر الواحد يقول والله خليل فلان وفلان وفلان وفلان، لا، واحد. Pag sinabing Khalil, nag-iisa lang. Pag sinabing bukod tangi, walang kasama. عند البشر واحد بس. طيب فهذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة. لم يقل ولو كنت متخذا خليلا اتخذت عمر خليلا، ولم يقل علي، لم يقل عثمان، قال أبو بكر. Kaya dito sa panglingwahe pa lang, mapanghawakan natin dito na قبور أنبيائهم مساجد. tapos tinutong niya pansinin, tunay, na ang mga bago pa ninyo, yung manauna sa inyo, yung naunang umma, gumagawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan. سبحان الله. وتعلمون هذه فتنة القبور فتنة عظيمة جدا. Kaya makita natin yung mga libingan nito, kahit pansinin natin sa iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga bansa, karaniwan niya. كما أخذنا malaking قوم fitna siya. نوح، اليهود والنصارى، الأمم السابقة، كلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد.
Kaya dito pinalam sa atin ng propeta ng naunang mga tao, mga Yahud at mga Nasara. Dito sila nasadlak sa fitna na ito ng libingan. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Dito ngayon sa panghuli, pautos na pagbabawal. Kaya huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga masjid o bahay-sambahan sapagkat tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. طيب يا اخوان قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد خلاص لماذا قال فاني انهاكم عن ذلك نهي هذا Mapansin nyo, dalawang pagdidiin. Binanggit niya, huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga masjid. Tapos dinugtong pangalawa, pagdidiin lang yan. Sapagkat tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. يا اخوان ايش يستفاد من هذا النهي؟ الا فلا تتخذوا القبور مساجد خلاص انتهي الحديث كذا Na, قال فاني انهاكم عن ذلك رجع مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم inulit lang niya. Yun ay pagbibigay diin dito sa huli. Sapat na dito sa taas. Kaya huwag kayong gumawa sa libingan bilang masjid. Pero dinugtungan ba niya? Sapagkat tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. تاكيد لهذا النهي يا اخوان Ito ay pagdidiin. وتحذير At لو اكتفى بالاولى pagbibigay خلاص babala. انتهى الا فلا تتخذوا القبور مساجد انتهى الحديث قال فاني انهاكم عن ذلك هذا نهي الاول لكن يؤكد طيب بعدين جاء المؤلف رحمه الله اتى بكلام لشيخ الاسلام ابن تيميه هذا كلام اللي بعد الحديث كله كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لو تكتبون عشان يتوضح عندكم Okay, dito na yung pagkatapos nito sa ang sinulat na ito ng kuwan ng may akda, Sheikhul Islam rahimahullah. Ito ay salita ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. ابن تيميه طيب قبل ان ندخل في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ناخذ الفوائد من الحديث Okay, bago natin kukunin dito itong salita ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tingnan muna natin yung mga pawaid, yung mga pakinabang sa hadith. واحد Okay. ايش نقول؟ Una, فضل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذ النبي خليلا una yung kahigtan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat kinuha siya bilang khalil ni Allah. يلا الثانيه Abu Bakar. نعم Sunod yung okay. Abu Bakar. اثنين ابو بكر طيب الثالثه Yung pangatlo daw. Qala an-nahy النهي عن اتخاذ القبور مساجد وتاكيده yung pagbabawal na gawing masjid o bahay-sambahan ng mga libingan. At kanya pa itong pinagdiinan. وتاكيد النهي طيب ندخل في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه Okay, dito to ngayon sa salita ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. عفوا الشاهد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هذا الشاهد من الحديث Okay, patungkol doon sa pinakasipi, yung pinakakotisyon ng hadith. Dito sa panghuli. Huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga masajid. Tapos ito yung diin. Kaya mula dito, iyan ang pinakasipi. O ka ng pagsamba, anumang uri ng ibada, counted yun na sambahan. كيف يتخذ القبر مسجد Ngayon, paano daw ginagawang masjid ang libingan? Tatarak na. اي نعم العباده عندها Okay. Right. Kaya doon daw patungkol sa mga pagsamba doon. اللي دلت عليه الاحاديث الصلاه عندها نقول Yung nasasad sa hadith, yung patungkol sa pagsasala. Qira'atul Quran. Fil qubur. هو الصلاه عنده وتقاس عليه باقي العبادات Okay. الحين Sa حتى pangalawa نبين din ito, كيف قسنا باقي العبادات عليها yung pagsala sa mga libingan at yun ang batayan sa lahat ng uri ng mga ibadat kasama na doon yung pagkatay o pagbabasa ng Quran ano pa man. اول شيء ايش؟ Okay. بناء المساجد
على Ang القبور. number one daw, yung papatayo mismo ng mosque. أو إيش؟ إدخال القبر في المسجد. O kaya, yung pagpasok, yung ipasok ang libingan sa masjid mismo. Ibig sabihin, mayroong masjid, inilibing doon yung patay sa loob ng masjid. Yun ang sabi. طيب قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد Tapos, وهو إيه؟ tapos yung sa pangalawa, yung pagsasala daw doon kahit hindi pa pinatayuan ng isang masjid. قال وهو معنى قولها أي قول عائشة. Ito ang kahulugan ng sinabi sa parira lang ito, kinatakutan na gawin bilang masjid. Ito yung salita ito yung sa narration ni Aisha. خشي أن يتخذ مسجدا. طيب فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. Sapagkat Mas ang mga sahaba ay hindi naging ukol na magpatayo sa paligid ng libingan niya ng isang masjid. قول عائشة في الحديث الثاني الأخذناه قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره أي أخرج قبره في البقيع ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. أبرز يعني أخرج. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره. Yung hadith na medyo may maling salin yata ang translator. Kung hindi daw pinangambahan, dapat ay yung word na ginamit niya? Dapat ay inilabas ang kanyang libingan at inilagay doon sa al-Baqi'. Nasaan yung hadith na yun na binasa natin nung nakaraan? Hindi ko na makita. طيب خلاص قالت خشي الصحابة رضوان الله عليهم المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم موجود. Ang masjid na pinatayo ng propeta nandyan pa rin. فمستحيل أن يبنون جنبه مسجد. لكن خشي أن يتخذ موضع للصلاة. هذا هو معنى ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ليس بناء وإنما إيش خشي أن يتخذ مسجدا أي يتخذ موضعا للصلاة لأن المسجد جنبهم جنب البقيع. أنتم كلكم روحتوا المدينة ما في فرق بين المسجد والبقيع المقابر. يعني البقيع جنب الحرم جنب المسجد. نعم مقبرة البقيع. نعم. إيه. Kaya kita daw natin yung libingan ng al-Baqi' sa tabi lamang din ng masjid. Gayun din ang libingan ng propeta sa tabi ng masjid. طيب فمستحيل ان الصحابه يبنون مسجد ثاني لان عندهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خشي انه اذا اخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ان ليس الصحابه من بعدهم يذهب الى هذا المكان ويصلي في هذا القبر لذلك لم يبرز وهو معنى قوله خشي ان يتخذ مسجدا ليس معنى قوله ان يبنى عليه مسجد وإنما أن يصلى عنده. يعني لو أخرج مثلا ودفن في البقيع خشي أي يصلى عنده. أي يصلى عنده. ليس أن يبنى مسجد. نعم. إيه. Ang sabihin daw yung pinangambahan kapag inilabas ang libingan ng propeta, nilagay ko niya rin sa masjid. Pinangambahan na ang mga tao pupunta doon at doon magsagawa ng mga pagsamba. Hindi ibig sabihin na papatayuan nila ng masjid, kundi magsagawa ng ibada doon sa libingan ng propeta. طيب قال خشي أن يتخذ فإن الصحابة قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. Sapagkat ang mga sahaba daw, كما ذكرنا. طيب kailanman hindi nagpatayo. بعدين أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن كل موضع يقصد للصلاة فقد اتخذ مسجدا سواء بني أو لم يبنى. At sinabi dito ng Shaykhul Islam, sabi niya, rahimahullah,
na kahit hindi nagpatayo ng masjid, basta nagsagawa ng mga ori ng mga pag-ibada doon, yun ay counted na ginawa mong sambahan. طيب ايش الادله الان؟ انا دحين لو جيتك عند في الشركه حقتك Ngayon, kunyari, magtanong tayo ng dalil, yung mga batayan patungkol dito sa ating paliwanag. قلت لك يا شيخ جبريل فين المسجد؟ في الشركه تقول لي المسجد هناك، والمسجد يكون غرفه او سيب كذا في بس فرشه وخلاص. خلاص كل الناس يطلقون على المكان الذي يصلى فيه بانه مسجد. Sa mga lugar daw, kahit basta sinasagawa ang pagsasala, counted yun na masjid. صح ولا لا؟ لو في الشارع اقول لواحد فين المسجد؟ يكونون الناس يصلون على الرصيف، يقول لي شوفوا هنا Hanggang masjid. مسجد. Masjid, هل بني وله مناره وكذا؟ لا، بس مكان اتخذ للصلاه، فالكل يقول ان كل مكان اتخذ للصلاه فقد اتخذ مسجد. في اللغة كذلك في الصرف. نعم. الصرف masjid, مكان السجود. مكان السجود. Sa lingwahe kasi, ang word na masjid, yun ang tinatawag na lugar na kung saan ginagawa ang sujud. Kagaya kunyari, factory. Anong tawag sa factory? Masna. Lugar na ginagawa ang anumang kuwan. Anumang magay, yung mga pagawaan. Kasalang, bakit kaya ba? Masna, masjid, kasra. Kasi ang dahilan na doon, bakit ang kasra at saka fatha pareho lang siya. Ang kasra, yun ay mas madalas na ginagawa doon sa isang lugar. Kaya tinawag siyang masjid. طيب الحين هذه الاحاديث كلها تدل على ايش؟ على الصلاه. كيف قاس الامام محمد بن عبد الوهاب بين الصلاه وبين سائر العبادات؟ Okay, ang mga hadith daw nito patungkol doon sa sala, paano para bang sinukat o ginawang sukatan ng Sheikhul Islam na ang sala ay pasok ang lahat ng uri ng mga ibadat. طيب ايش نقول كيف قاس؟ انها ذريعه الى الشرك. دحين لما اجي انا اذبح عند القبر، انا دحين نيتي لله الذبيحه واقول بسم الله، اذكر اسم الله على الذبيحه. قد يعتقد البعض اني اذبح لمن؟ لصاحب القبر. Kaya هذه وسيله الى الشرك. طيب انا روحت وقرات قران، روحت ودعوت، اجلس دعوت الله عز وجل يا رب ارزقني، يا رب وفقني، عند القبر. اللي يعتقد ينظر فيه يعتقد انه ايش؟ اني ادعو صاحب القبر، صح ولا لا؟ طيب kaya dahil ito para yun ay kasi daan patungo doon sa shirk kahit hindi sala ang ginawa mo. Kunyari, nagkatay ka doon sa libingan. Bagaman ang niya mo, hindi naman talaga katay pa doon sa libingan, kundi nagkakatay ka bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga tao, nakita sa isipin na ikaw ay nagkakatay doon para doon sa nakalibing. O kaya nagdudua ka doon, nagdudua ka naman kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka naman nagdudua doon sa taong nakalibing, pero nakita sa isipin nila na nagdudua ka doon sa nakalibing. طيب اثنين ايش؟ فيها تعظيم للمكان، صح؟ Kaya yan ang dahilan kung bakit para bang ginawang sukatan ng Sheikhul Islam. تعظيم. Kaya ang unang-una dyan, para hadlangan ang shirk kasi patungo yun doon. Okay? اللي هو ايش؟ Tapos yung pangalawa dyan, kapag ka doon ka magsagawa ng anong ori ng pagsamba, yung lugar na yon, yung libingan na yon, yun ay para bang dinadakila mo, pinakabanal, tinuring mo pinakabanal. كيف قاس الإمام محمد سائر العبادات على الصلاة؟ كيف قاس الإمام محمد النهي Okay? Sa mga nagsusulat, yung pinaka-title, dinagdagan niya. Okay, paano daw sinukat o pinaginawang sukatan ng Sheikhul Islam Muhammad rahimahullah ang pagbabawal sa mga libingan sa lahat
ng mga uri ng mga pagsamba, bagaman sala ang dalil. Lahat ng uri ng mga ibadat. Kaya yung number 1 dyan, para hadlangan ang shirk kasi patungo yun doon. Pangalawa, ito isang uri ng pagdakila sa lugar na ginagawa ang anumang mga pagsamba. Okay. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Dito sa kanyang salita, hindi ko na makita kung saan yung binabasa niya. Sabi niya, sabi ng Sheikhul Islam, lahat ng mga lugar na kung saan doon ka nagsusudyud, tinatawag yun na masjid. At lahat ng mga lugar na pinagsasagawaan ng anumang uri ng mga pagsamba ay yun ay sambahan. Ang dalil, yung sinabi ng propeta na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin ang lupa, mundo na masjid at malinis. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. Okay.